So hello guys, itong video na to guys ay pangalawang video to. Yung una, sinagot ko yung mga tanong ng ating mga kababayan. Tapos ito namang pangalawang video, same day ko lang din to ginawa. Pero of course, hindi ko to i-upload ng sabay-sabay. Kaya inuna kong upload yung isa. So ito naman yung kasunod. So itong video na to ngayon guys ay ang pag-uusapan naman po natin about sa mga runaway. So, meron kasi akong nakachat sa aking Facebook page na nagbabalak silang umalis dito sa Hungary. So, ano daw mangyayari sa kanila kung umalis sila dito sa Hungary, papunta sa ibang country? So, ang mangyari kasi yan guys, kung kayo po ay galing sa Pilipinas, tapos gusto nyong mag-resign, tas ang gumastos ng pamasahe nyo papunta dito sa Europe, yung employer nyo, hindi talaga yan papayag si employer na mag-resign kayo, lalo na kung wala pa kayong 1 taon. Kasi base lang to sa mga kasamahan ko guys yung mga na nag-run away papuntang Denmark. Galing po sila ng Pilipinas. Kasi galing kami ng Taiwan. So, magkaiba yung process namin sa papel nila. Kasi ang gumastos lahat from Taiwan to Hungary. So, placement fee lahat, amin yung lahat. Pati visa lahat, ticket, amin lahat. Ngayon, itong mga galing sa Pilipinas, gastos ng employer namin. So, itong mga kasamahan ko, gustong mag-resign. Tapos, nag-try yung 3 na mag-resign kasi ayaw nilang mag-run away. Kasi gusto nilang magpunta sa ibang country kasi medyo malaki kasi ang sahod sa ibang country. E di, may 3 kaming kasamahan na nagsabay-sabay mag-resign. So, ang ginawa ni employer, hindi pumayag si employer. Nagpasa talaga sila ng resignation sa HR pero hindi pumayag yung CEO ng company namin na mag-resign sila. Kasi nga naman, ang company kasi ang nagbigay sa kanila ng plane ticket papunta dito sa Hungary, from Pilipinas to Hungary. So, binigyan sila ng option. Sige, mag-resign kayo, babayaran nyo yung amount na nagastos ng company, tapos uwi sila ng Pilipinas. Or i-continue yung trabaho nyo dito hanggang 2 years. So, sorry. Kasi may sipon ako guys. Tapos, hinayaan na lang nila yung resignation letter nila. Kasi marami pang kasunod Kumbaga nauna lang yung 3 na mag-resign. Sila muna yung nauna. Tinitingnan nila kung pumayag o hindi. Ngayon, hindi nga pumayag si employer sa 3 nag-resign kasi meron silang pinirmahan na agreement from Pilipinas na dapat maka 18 months sila before sila pwede mag-resign. Kung hindi sila makaabot sa 18 months, babayaran nila yung gastos ni employer. So, lahat ng gastos ni employer, babayaran nila yon. So, ang ginawa nila, hinayaan na lang nila yung resignation nila. Nandun na sa HR, hinayaan na lang nila. Ito mga kasama namin, nag-run away na lang. Kasi nga, hindi pumayag So, yun po yun. Ang tanong ni kabayan kung ano daw mangyayari sa kanila kung mag-run away sila or mag-resign. So, kung ito na yung sagot ko, kung sagot ni employer yung gastos from Pilipinas to Hungary, hindi talaga yun papayag si employer. Pababayaran talaga sa inyo yun, ang gastos nila. Kaya, nag-resign na lang.
ay nag-TNT na lang yung mga kasamahan ko. So, ganun din yung mangyayari sa inyo kung ganun ang plano nyo. And then, tanong pa ni Kabayan, ano daw gagawin ng employer pag malaman na nag-run away na sila? So guys, sa mga hindi po nakaalam, before tayo pumunta dito, before tayo pumasok sa Hungary, yung mga documents natin, nakaprocess yan sa immigration. Ngayon, pag ayaw mo na dito sa Hungary, kahit mag-TNT ka pa o mag-resign ka pa, si employer, i-report din tayo sa immigration at saka sa police na hindi na tayo connected doon sa company nila. Mapa-resign ka man or maparan away ka man, kailangan ni employer i-report sa immigration na hindi na tayo connected sa kanila. So, si employer, magbibigay yan ng papel doon, may sulat yan, basta Hungarian yun. I-report nila yun sa police at saka sa immigration. Ngayon, ito naman taga-immigration, magbibigay din yan ng papel pabalik sa employer na nagpatunay na hindi na nga tayo connected sa kanila. So, yung sa akin, nung nag-resign ako, umabot ng 2 weeks yata mula nagpirma ako kasi pinapirma ako ng employer nung nag-resign ako para clear ako sa kanila, clear din ako sa immigration. Kasi yung papel na yun guys, yun yung i-forward nila sa immigration. So, hinintay ko yung papel, tapos sinend na lang dito sa bahay, sa address, yun natanggap ko na hindi na kami connected sa isa't isa. Ngayon, sa mga runaway naman, mayroon din silang mga ganon. Kaso, hindi na nga lang nakuha ng mga nagra-run away kasi nga wala na sila dito. Pero may papel talaga sila. Kasi sa amin, yung employer ko, sinend sa akin yung mga yung mga na nag-run away, sinend sa WhatsApp. Tapos, i-forward ko na lang sa mga kasamahan kong nag-run away noon. So, hindi lahat na kasamahan ko na forward, nabigyan ko ng form na yon kasi parang hindi naman interesado yon dahil wala naman sa kanila yon. So yung ibang kasamahan ko lang na forward ko sa kanila yung form na yon kasi naka PDF yun eh. Tapos yung iba hindi ko na pinarward kasi useless naman, wala na rin eh, hindi na rin naman nila magamit yon. So yun po yun, pag mag-run away kayo dito, i-report talaga kayo ni employer doon sa immigration. So, ang ma-advise ko lang sa inyo, kabayan, isipin nyo munang mabuti kung papayag ba yung employer nyo na mag-resign kayo. Baka kasi magaya sa mga kasamahan ko na hindi pumayag, kaya wala. No choice talaga kundi tumalon. So, tumalon sila. Pero luckily naman, legal na sila ngayon doon sa pinuntahan nila kasi meron namang nag-process ng mga papel nila. So, ang ma-advise ko lang, huwag kayong tumalon dito na wala pa kayong employer sa ibang country para hindi kayo mahirapan. Mas maganda kasi na tumalon kayo dito, may hawak na kayong work permit doon sa bansang pupuntahan nyo. Kaysa naman, bahala na lang, basta makatalon lang. So, kayo din ang mahirapan. Kaya mas maganda kung hindi man kayo payagan dito na mag-resign, kung gusto niyo talagang tumalon, at least may work permit na kayo doon sa pupuntahang bansa na gusto nyong pagtrabahuan. So, yun po yun. Kasi, pag merong na kayong company na nagpa-process ng mga documents nyo doon, at least, pagdating nyo, legal kayong makakilos, hindi kayo kakabahan. Kasi, mahirap din yung, TNT tayo, yung tago tayo ng tago. So, yun. Pero kung sa Spain naman yung pupuntahan nyo, okay lang din. Kasi, doon naman, hindi ka naman tago ng tago. Libre naman doon mamuhay ang mga Pilipino. Maluwag naman silang makakalakad. Libre silang, walang hulihan doon. Basta, huwag ka lang gumawa ng mga pangit na mga bagay na pwedeng magpahamak sa'yo para mapauwi ka. Pero kung okay ka naman, kahit run away ka dito, pagdating mo ng Spain,
Walang mag-aano sa'yo doon. Libre kang makagalaw. Tapos sa ibang country naman, basta may ano ka lang talaga, mayroon ka lang talagang employer na mag-process ng papel, legal ka pa rin pagdating doon kung meron kang ganon na employer. So, yun. Tapos, dapat prepare kayo financially kasi kailangan nyo rin talaga ng pera. Pamasahe nyo, kahit yung iba dito wala mang placement, pero syempre, pamasahe sa aeroplano or pamasahe sa train, kailangan nyo pa rin. So, yun. Kaya, ang ma-advise ko lang din, no, hindi ko man kayo iniinganyo na mag-run away. Pero, based lang din sa mga nagme-message sa akin about sa mga run away. Kaya, gusto ko lang din i-share sa inyo, mainam talaga na magplano kayo ng mabuti. Tapos, umalis kayo dito na may mga hawak na kayong work permit. Hindi ko kayo iniganyo na, sige, lumayas kayo dito kasi ganito, ganyan. Hindi. Tsaka mag-ingat kayo. Yung mga, ito, makwento ko lang to yung mga mostly na mga kasamahan ko na umalis, tinaon po nila na walang pasok kinabukasan kasi hindi po sila na-report kaagad sa immigration. So, halimbawa, umalis sila ng Friday ng gabi or Friday ng hapon, syempre, ang mga opisina dito hanggang alas 3 lang sa immigration. So, hindi ka na agad ma-report. Kung may checking man doon sa pupuntahan nyo, valid pa rin yung permit mo na hawak. At least, makarating ka man sa lugar na pupuntahan mo, ligtas ka pa. Ngayon, halimbawa, alis ka ng Friday, so Sabado, Linggo, walang pasok, hindi ka pa ma-report. Tapos sa Monday ka na malalaman ni employer na wala ka na kasi hindi ka na nakapasok, so i-report ka yan sa immigration. So, sa time na yun, nandun ka na sa country na pupuntahan mo, so safe ka na. O, di ba? Kaya, planuhin nyo muna at huwag basta-basta magkwento sa mga kapwa kasama. Kasi hindi rin natin alam yung kapwa din kasi natin kababayan, kapwa din natin Pilipino, sila lang din ang naglalaglagan sa mga kapwa natin, no? So, hindi man lahat, pero mas mainam na rin yung mag-ingat. Mahirap magtiwala kahit sa kapwa mo pa, kasamahan. Kasi kahit anong bait mo, meron talagang kababayan na hihilain ka pababa. Kahit wala kang gagawin, meron pa rin yan. Kasi kapwa mo lang talaga kababayan ang magpapahamak sa'yo. So, yun. Kaya, mag-ingat na rin kayo sa mga sinasamahan yung mga kaibigan. Huwag masyadong magtiwala. Kasi yung mga yan, nakangiti lang yan. Pero pag talikod mo, wala na, sinasaksak ka na sa likod. Kala mo, pagkaharap mo, okay, pangiti-ngiti pa, ngiti, abot pa hanggang tenga, no? Pero pag nakatalikod ka, wala. Si kabayan lang din ang maglalaglag sa'yo. Si kabayan na rin ang magsaksak sa likod mo. So, sabi nga nila, mas mainam na mag-isa kaysa magkaroon ka ng kaibigang traidor, plastic, na siya lang din ang maghihila sa iyo pababa. So, mag-ingat sa mga taong sinasamahan. So, sana po ay makatulong tong video na to sa inyo. And kung mayroon kayong mga tanong, mag-comment lang kayo or mag-message lang kayo sa aking page sa Cebuana in Hungary para ma-replyan ko kayo. Kasi nagre-reply talaga ako. Marami na akong na-replyan, marami na akong nabigyan ng tulong. So, kahit papaano makatulong man lang tayo, no? Kahit wala man lang kapalit. Magaan sa pakiramdam ko na makatulong. So, good luck sa inyo lahat, mga kabayan ko. And mag-isip kayo talaga ng mabuti para sa inyong mga kinabukasan. Pagplanuhin muna bago kayo lumipat ng ibang country.
So, hindi ko kayo hinihikayat na mag-run away. Ito, realistic lang talaga tong mga sinasabi ko kasi marami nang nag-message sa akin about dyan sa mga run away na yan. So, sana makatulong itong video na to, and kung ikaw po ay nakaabot sa part na to, paki-subscribe naman guys, and paki-like na rin. And kung may tanong pa kayo, mag-comment lang kayo kasi magre-reply ako dyan. So, thank you sa inyong lahat, and mag-ingat kayo mga kababayan, and good luck pala doon sa last ko na kababayan natin na nag-message sa akin. Good luck sa iyo dahil meron ka ng working permit sa ibang country, and happy ako para sa bago mong journey. So, yun lang. Thank you so much. Ingat po kayo palagi. Thank you for watching.